Hi guys, welcome back to my channel, and to this video, let's talk about what happened for the past 3 years na wala pa akong updates since nung na-monetize po ako. So ngayon pa lang, pasensya na po kayo, I'm so sorry about for my background kasi medyo madilim siya, iba kasi yung ilaw dito. Nag-take na ako ng video dun sa kwarto ni baby kaso Diyos ko, madilim guys, ilang take ako dun, walang nangyari. Kaya lumipat ako dito habang si baby nasa baba, nasa daddy niya. Kasi hindi rin ako makagawa ng video sa during the day dahil makulit na po siya, at pagtulog naman hindi rin pwede dahil siya po ay tulog manok, konting kaluskos, nagigising siya, at pag nagigising po siya na hindi niya ako nakikita, bingo. So sabi ko sa daddy niya, bantayin niya lang muna ng mga siguro mga 30 minutes or 1 hour, depende. Kung hindi naman siya mag-iiyak, which is good. Sabi ko kung mag-iyak ng bigyan mo muna ng pagkain or something, or panoorin mo muna ng cartoons kasi hindi rin naman ako magtatagal. Kasi nga 1 week na rin kami hindi nakakalabas ng bahay dahil sa weather, at may sipon po siya ngayon, ay ayoko naman po siyang dalhin sa labas ng ganun kasi baka lumala yung sipon niya at magkakaubo, which is mahirap, baka mahirapan din kami parehas. So habang nasa baba si kulit guys, let's talk about at magte-telenovela ako sa inyo ngayon kung what happened po. Kasi marami po talagang nangyari sa buhay ko. Lalo po yung nakasubaybay po sa aking mga upload ko noon. Sa mga last upload ko, hindi ko alam, or delete din ako ng mga video doon sa aking YouTube channel. So, ang last ko at ang upload, which is yung na-monetize ako. So, February 2021 nung na-monetize po ako sa aking YouTube channel. After 2 months, nag-stop po ako dahil that time nasa barin pa po ako wala na po akong time makapaggawa ng video o makapag-vlog dahil night shift na po ako noon. Medyo mahirap na dahil hindi ko na kaya, lalo pa sa pag-i-edit. Gabing-gabi na, oras na ako na uwi sa bahay. Tapos, hindi rin naman ako masyadong nakakalabas or nagtitik ng off. So, wala po masyadong ganap. Trabaho, bahay lang masyado. So, natapos ako ng aking kontrata doon ng mga September. Nag-resign na rin ako para maganda na rin yung magiging background. Nakalipas ng ilang mga buwan, nag-ayos ako ng aking mga papel sa pag-apply ko ng visa papunta dito sa UK. Which is good dahil after 1 month na-approve po yung visa ko, and thanks God for that. After hindi ko na masyado siyang pinatagal. Tapos mga January 22, 2022, nung dumating pa ako dito, taglamig, which is winter pa that time. Tapos naging busy rin naman ako or kami sa pag-ayos ng aking mga ibang documents para po sa mga kailanganin sa civil wedding namin, lalo na po ako. So, mga May 4 nung ikinasal po kami, mag-election din kinabukasan sa Pilipinas. After 2 months, nagbuntis po ako. Hindi siya maganda. Medyo masilan yung pagbubuntis ko, sobrang hirap. Tapos lalo pag wala kang mga kaibigan dito, wala kang family, wala kang alam mo yun. Tapos yung may gusto kang kainin, hindi mo makain. Tapos gusto mo magluto kasi hindi mo magawa kasi sobrang sama na pakiramdam mo. Tapos yung mga bawat kinakain mo, niluluwa mo din. Talagang mahirap. Tapos hindi rin naman nagtagal, mga 3 months o 4 months ata ako nung nakaranas na aking paglili. Then after that, na-detect naman ako na diabetic daw. So, not good talaga kasi 5 times a day ako nag-check ng aking blood test palagi. Lagi ako nagtutusok ng karayom. Diyos ko, napakahirap po. Dito kasi talagang hindi, gawin na natin napaka-arte. Kunting lang, talaga as in diet pa ako, bawal, dami kong bawal na kainin. Kakain ako ng kanin pero yung red rice lang na walang lasa. Tapos mga dahon-dahon, tapos yung tinapay, kailangan yung brown lang. Ay, brown rice pala, hindi pala red rice. Brown rice, tapos brown bread. Dahil talagang nakatutok sila sa akin, nira-write down ko talaga yung aking mga bawat kinakain. Talagang sobrang diet ko talaga, pero
walang vitamins, walang gatas, kasi hindi naman advisable dito yung pag-inom ng gatas, di katulad sa atin, di ba? Yun, pero thanks God for naman dahil kahit pa paano healthy naman si baby. Importante lang naman yung kalusugan niya, maganda naman yung pangangatawan niya. Tapos yun, yung pagchichik ko ng blood test hanggang sa panganak ko na yun. So ang nangyari, medyo baga pa ako na napaanak, 1 week early, dahil nung sa last kong scan talagang malaki na siya. Hindi na daw kailangan panghintayin yung due ko kasi baka daw hindi ko nakayanin. So yun guys, naging ready na ako. Di ako ni-nervous, talagang nagpack ako ng mga gamit ko. That time, yung binan ko pa yung naghatid sa akin sa hospital kasi late na daw siya makauwi dahil sa sobrang traffic that time. Lakas pa ng ulan. So, ganun yung nangyari. Tapos, kinabukasan pa nun, alis pa yung binan ko, mag-ano siya, may holiday siya nun eh. Pero, inside the UK lang naman din. So, hindi ko in-expect lahat nangyari. Ready ako, hindi ako talagang as in, para lang maging normal lahat. Tapos, in-induce ako para lang mag-construction ako. Talagang, sobrang hirap. Yun ang pinakamahirap na pinakamasakit na shit naranasan ko nung ano, kasi that time nung aking sa first child ko, hindi ganun, normal lahat. Hindi ko naranasan yung mga naranasan ko ngayong huli kong pagbubuntis. Pero sa ganun pa man guys, lumabas naman siyang healthy. Na ano pala ako na emergency cesarean ng after ko pong mag-labor ng ilang oras ba, 5 o'clock ako dumating sa hospital, in-induce akong that time. Tapos kinabukasan pa ng 1 o'clock ako siniis. Grabing pagli-labor ang naranasan ko. Hindi ko in-expect na masisaryan ako kasi nga early pa ako nung in-induce na ako para lang talaga lumabas siya. Pero ganun talaga, hindi nangyari. So, hindi natin in-expect yung mga ganyang bagay. Pero, ang kaganda lang kasi dito, yung mga hospital, talagang very supportive po nila. Nandun yung midwife ko, naka-monitor po sa akin. Sobrang wala akong masabi. Tapos, after one night lang, dinischarge nila ako kasi everything is fine. Sa lahat ng mga results, sa result ni baby, medyo nagtagal pa nga kami noon that time kasi dahil diabetic ako, baka daw makuha ni baby yung sa dugo. So far so good naman, kaya yun, one night lang kami, na-discharge na kami, which is talaga nung paglabas din namin sa hospital, sobrang lakas din ng ulan guys. Talagang basang-basa. Tapos, ang hirap pa nun kasi talagang hirap pa ako kumilos dahil cesarean na ako. Tapos, nagka-hemorrhage pa ako nang wala sa oras. Sobrang sakit yun. Ang pinakamasakit yung hemorrhage ko kontra doon sa aking tahi. So, everything is fine. Malakas siya, yun naman importante. Pinanganak ko siya ng mga March na dapat ang due date ko. March din ata. So, March early, 1 week lang naman siya. So, hanggang ngayon guys, may malaki na kami. Magwa 1 year na siya next month. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang na siya. 10 months na nag-start siya mag-walk. Napansin na namin siya na early stage siya, talagang gagawin niya yung mga dapat hindi pa normal sa kanya kasi nung ilang weeks pa lang siya guys, marunong na siyang kaya niya nang buhatin yung likod niya, yung alam mo yung sign na gusto niya umupo ganun, kahit late na yung paggapang-gapang niya, nauna yung lakad niya kaysa gapang eh. Ayaw niya man talaga niya nang gumapang kasi ayaw niya sa lahat yung naiipit yung tiyan niya. So, which is good. Everything is fine. Healthy siya. Masaya ang bata. Ngayon, dinadala ko siya sa mga baby groups dito para ba ma-expose ko siya kasi dito hindi uso yung mga friends. Ayoko naman ibago siya pagdating ng pag-i-school niya na.
So, maganda naman, naglalaro siya doon, tapos natutuwa siya kapag may nakikita mga bata, lalo pag mga baby, lalo po sa ngayon sa edad niya na ngayon, pag may nakikita po siyang bata, nag-ano siya, nagwe-wave siya, na good sign na rin kasi para hindi po ba siya maano or ma-out of place siya pagdating ng ng mag-aaral na siya. So ngayon, malapit ng kanyang dental check-up. Free naman yan dito. Nakamonitor yan sa mga until 17 years old ata. Yung mga dental check-up nila dito. So, yun po yung mga ganap sa akin sa ngayon guys. Ngayon kasi uh, hindi naman as in talaga nakafocus. Which is, inaano ko na yung aking YouTube channel. Nag-update na ako palagi. Is bumili nga ako ng tripods galing sa Temu sa online shopping dito ng £1.98 siya para sa mga new user. Kaya bumili pa ako. Which is maganda naman yung ginagamit ko. So, pag nasa bahay lang kami, pag hindi kami nakakalabas, hindi po ako nakakagawa ng vlog. Ginagawa ko po, nagla-live ako para makapag-update. May YouTube channel din yung si Dora Liit, which is good kasi maganda din yung analytic niya sa mga channel niya kasi nag-upload ako ng mga short video at yun po ay maganda dahil tumataas yung ranking niya. Siguro 1 month na. Nag-start kasi ako nung gawan siya ng channel anong birthday nung lola niya. Yun naman talaga dapat yung gagawin kong channel. Tapos nung nalaman ko kasi, nung nag-ask kasi ako sa ibang group na kung pwede ko pa i-active ulit yung YouTube channel ko, wala namang ini-restriction dito. Sabi pwede naman daw. So kaya ginawa ko, in-update ko siya. Dito ako nag-upload, which is sayang din sa channel niya. Pero ina-uploadan ko din naman minsan doon pag yung about sa kanya na pag lumalabas kami. Ngayon wala kami masyadong ganap dahil masama yung pakiramdam niya, diba? Tapos yung panahon pa medyo malamig-lamig pa. Babawi na lang kami sa summer, guys. Pag summer talaga, as in talagang makikita nyo, mangingitim kami sa Kagala. Kasi minsan lang naman yun. Maganda rin kasi. Iba kasi weather dito. Kahit hindi siya kainitan, pero sunog po yung balat mo. Ganon yung nangyari. Hindi pa kami nakapagdagat noon, mga gala-gala pa lang yun. Pero nung nasa Barin ako, kahit sa sobrang init ng Middle East, hindi ako nangitim doon. Iba talaga yung weather dito. So, ayun guys, naririnig ko na si Dora Liit na nag-iiyak kasi mga 7:30 na rin kasi oras niya na sa pagtulog. Sabi ko nga sa daddy niya, laruin niya muna eh. So, nag-enjoy naman ako mag-share ng aking mga konting kaganapan for the past 3 years. Sinurkat ko na siya guys kasi kung ikwento ko pa, Diyos ko, haba po tayo. Ihalo ko na lang siya sa iba kong mga video. So, masaya ako at kakaririn ko tong kung hindi lang naman ako busy, pa lang din naman. Siyempre, first priority ko pa rin naman yung baby ko at saka dito sa bahay, tapos yung asawa ko. Pag may time lang naman, lalo pag hindi ako nakakapagluto sa hapunan namin, kahit kapag may mga tira kaming pagkain sa fridge, yun, nakapaggawa ako ng mga video, nakasave ako ng time. Kasi pag kami lang naman dito, pag may mga tirang pagkain, yun lang naman kinakain ko. Tapos siya naman kasi, kung ano lang sa freezer, yung ilalagay lang naman namin sa oven. So, yun, this week din kasi, medyo hindi rin maganda ang weather, malamig siya. So, hindi rin kami makalabas. Lalabas man kami kapag bibili kami ng mga pagkain niya. Tapos yung weekly shopping namin para sa pagkain. So that's it for today's guys. Thank you for watching. So sorry pala guys dahil minsan yung boses ko po talaga sobrang mahina po siya. Pero wag po kayo mag-alala dahil nag-order na po ako ng microphone. Darating po siguro siya mga next week. Dahil nasanay na rin po ako kasi alam mo sa labas guys, hindi ko masyadong nilalakasan yung boses kasi iba dito. Lalo pag nakaka-distract ka ng ibang tao, baka masita po tayo. So, pasensya na po kayo kung ganito po. Kayo na lang po mag-adjust sa volume guys. So,
Thank you so much guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video kahit parang ang lungkot-lungkot na guys. See you in my next vlog.